So for the detection ah, ng ating sasakyan, so we will be using X2 as yung input, pero lalagyan natin siya ng rising edge. So pwedeng itong F5 yung gamitin natin, lagay natin initially dyan, pero lalagyan natin to ng a drop down menu natin. May makikita tayo dito ang iba't ibang mga pwedeng ilagay. It's either normally open, normally close, tapos yung normally open na para sa latch niya, or pwede nating lagyan ng um, rising and falling edge. So yung meron kayo nakitang P na nakapaloob sa ano dun sa loob ng input, yun yung rising, tas yung F naman yung kanyang falling. So yung rising edge, lagyan natin ng rising edge para sa X2, meaning pag na-detect natin yung ano, yung kotse, tataas na yung supposedly yung ating Y0. So instead na Y0 yung gamitin natin, gumamit tayo ng internal relay which is M0. So for the programming ng ano ng ating ladder diagram, sometimes we're going to use internal relays uh, for the sake na siya ang magiging uh, relay 1, relay 2, relay 3, relay 4 mo kapag gumawa ka ng sequence. So, gawa tayo ng relay. So, coil naman, gagamitan natin siya ng M0. So, lagyan natin siya ng M0. Tapos, lagyan natin siya ng M0 na lalagyan natin siya ng M0 na na latch. So, M0 din yung gagamitin natin na latch dito. And maglalagay din tayo ng interlock. So, yung interlock natin, ano pa yung pwede nating masabi na interlock natin? So, kapag nandun na siya sa upper limit, ito yun oh, nasa upper limit na nung atin pong Y0 kasi yung papaanda rin natin dito para mag-roll up. So, yung pinaka upper limit, yun lang din yung magsasabi na pwede na nating patayin yung ating M0. So, lagyan natin siya ng X1, which is our upper limit. Then, yun, sa tingin nyo, ano bang mangyayari dyan? Magde-detect tayo um, ng sensor ng ating gate na na dadating sa ating gate na kotse, sorry. Magde-detect tayo ng kotse para yung gate natin mapaakyat natin. So X2 yung magde-detect sa kanya, pero kailangan first time, ibig sabihin kapag na-detect na natin, that's why gumamit tayo ng rising edge. Doon pa lang sa rising edge, bubukas na yung ating door. So, click lang natin tong ating pwedeng isa-isa tayong magawa or i-convert lang muna natin. So, pag na-convert na natin, pwede na natin siyang online para kada isang rang pwede natin siyang testingin. So, kapag ganyan na, drive natin yung car, nakadetect siya, na-detect niya, wala namang nagana kasi hindi pa tayo nakapaglagay ng Y0. So, ulit-ulitan. I-edit natin yung ladder, lagyan natin siya ng Y0. So, M0 will also detect M0 will trigger po yung ating Y0.
So, kapag trigger natin yan, y0, y0, meron ding isang kailangang mag-trigger pa. Meron ka dito mga push button sa operations panel. Yung ano mo, yung X10 daw, pwedeng mag-trigger doon sa pagtaas ng door. No, without yung yung function nitong ano na to, nitong network na to o nung inyong isang rung. So, pwede lalagyan na natin to ng um, isang normally open contact na latch na lalagyan natin ng isang X10. So, naka-OR siya. Then, lalagyan natin siya ng Y1. Bakit? Kasi yung Y1, yun naman yung kailangan kung nag-e-extend siya o yung umaakyat siya, ang magpapatay sa kanya is kung aandar yung pababa. So, likewise, kapag umaandar siya pababa, dapat hindi siya aandar pataas. Parang, yan yung magiging normally closed function mo na interlock doon sa iyong Y0. So, kapag ginawa natin yan, ganito yung mangyayari sa kanya. So, i-convert muna natin, syempre. Click F4 or convert. Then, online, lagyan natin siya ng i-write natin sa PLC. Tapos, pag na-okay na natin, testingin natin i-drive ulit. So, kung nakarun na siya, i-drive natin. Kapag na-detect niya yung supposedly, pagaganahin niya yung, oops, bakit ayaw? Normally open kasi itong X1 ko. So, dapat normally close, sorry. I-edit lang natin yung ladder. Edit lang natin yung ladder. I-okay natin. Tapos, saka natin i-convert ulit. Tapos, saka natin i-online. Normally open kasi pala yung yung ating ito. So, i-close lang natin yan. Tapos, paandarin natin to. Dalawa daw yung way para mapa-up natin yung door. Pwede natin tong i-open manually. Parang ito yung magiging magiging pang-open mo. Yan, hanggang sa ma-detect niya yan. Wala kang pan-down. So, i-write lang ulit natin sa PLC para mag-simulate. So, pwedeng itong pang door up o kaya naman itong pang drive. Yun. O, yun yung Kaso nga lang, hindi na siya magda-down. Kahit na-trigger nung sensor out natin kasi hindi pa naman tayo naglalagay ng program para gawin yun. So, ngayon, lalagyan natin siya ng program. So, paano naman natin siya lalagyan, sir, ng program? Paano naman natin siya lalagyan ng program para doon? So, ganun din. Ang gagamitin naman natin is yung ating falling edge. So, sa falling edge naman, so, i-ano natin to. I-reset lang natin para ma-edit natin yung ladder. So, reset lang natin. Edit lang natin yung ladder. Lalagyan naman natin siya ng X0, X3 para sa out sensor. Pero this time, ang gagamitin natin is yung falling edge. So, sa falling edge, click lang natin to. Falling edge, ito namang may nakalagay na F. Lagyan natin ng X3. So, i-okay natin yan dyan. Tapos, ang mapapa-under naman natin is si Y11. Y11
Y11 or Y1. So, Y1 para masabi natin na mapapaandar natin yung ating pagbaba kung siya ay nasa dulo na. So, subukan natin yan. So, i-ano natin, ilagay natin yung ating M1 dito. So, M1 dahil gusto nating magkaroon tayo ng isa pang relay. So, lagyan natin siya ng M1 na magiging latch niya M1 din. Tapos, naka-normally close naman siya. Kanina, nag-normally close tayo dito sa X1. So, dapat nasa nasa upper limit na siya. So, ngayon naman, dapat nasa lower limit which is X3. So, lagyan natin to ng X3. Lower limit is X0. So, subukan natin lagyan ng X0 dito. Normally open function. Gagawin natin normally close. Tapos, lalagyan natin siya ng X0. Tapos, yung ating M1 natin, M1 na normally open will be triggering yung ating pag-akyat which is Y1. So, Y1, ito naman yun. Y1 will be a coil Y1 na trigger siya dyan. Pwede naman na yan kasi magbababa naman siya. Pero, yun. Subukan muna natin kung bababa siya. Tapos, lalagyan natin to pwede nating ipababain yung Y1 natin with the help nung X11. So, ano po naman yung X11? So, pangbaba naman natin yan. So, lalagyan natin siya ng normally open na OR function sa X11. Ay, ayaw. Wait lang. X11. Tapos, lalagyan siya natin ng normally closed function na kagaya nitong itong isang to na titigil lang siya kapag naabot na natin yung lower limit which is X0. So, lagyan natin siya ng X0 dito. Normally closed function. So, subukan na natin gamitin kung gagana siya. Convert ulit. Then, saka natin lagyan ng write natin sa PLC. So, kapag naka-write na yan sa PLC, subukan na natin siyang gamitin. So, sabi dito, pwede natin gamitin ito, yung door natin, pang up ito, pang down ito. So, yan yung manual function ng pag up and down. Parang meron kayong sariling push buttons para sa pag open at saka pag close ng ramp up doors. Pero, pwede tayong maglagay dito ng, yan naka-automatic na siya, na kapag na-detect natin yung ating X03, ang mangyayari, it will trigger M1. Yung M1 mo naman will trigger yung Y0. So, ano pa bang pwedeng maging pangbaba niya? So, dito, hindi lang pala itong trigger na to. So, dapat pala, ang trigger natin dito is yung Y0.
Kapag nag-extend siya, hindi dapat siya nagre-retract and lock likewise. So, i-edit natin yung ladder. Ito naman ay y y0. So, any comment about dun sa ating ginagawa, pwede kayong maglagay ng comment. Tapos later on, pwede tayong mag-simulate pa nung ating ibang tina-transfer. So, ang mangyayari diyan, i-convert nyo muna F4, then saka mo i-online, write mo sa PLC. Tapos, magagamit na natin yung rising edge at saka falling edge trigger. So, ayan. So, ang mangyayari dyan, pag isinimulate natin siya, at i-drive mo yung kotse, dapat madedetect ng ating X2 yung first trigger. Tapos, kailangan lumampas muna yung kotse para magamit naman. Mapapansin nyo, nagtitrigger na yung X3 mo, pero dapat makalampas yung kotse bago mo isara. So, that's rising edge and falling edge trigger. So, ayun. Akin muna tong i-reset. Sige po, maya-maya tayo mag-continue. At kakausapin ko lang si Sir Ralph. Wait lang. Wait lang, sir. Ito yung